Hello sa inyong lahat. Ibahagi ko lang ang kwento tungkol sa engkanto. Itago nyo na lang ako sa pangalang Emma. Ito ay hindi ko personal na experience kundi sa isang lolo ko, Lolo Diego, na kapatid talaga ng lola ko. This has happened nung 1960s, mga binata pa sila nun, dito mismo sa lugar na kinalakihan ko sa bayan na party lang ng Davao del Sur. Dati kasi madalang pa ang mga naninirahan dito. Itong lugar namin ay matatawag mong coastal area. Meron ding tinatawag na panas. Meron itong batis kung saan yung agos ng tubig at tubig ng dagat ay nagsasalubong. Ang batis na yon ay nasa paanan ng malaking bato na akalain mo ay bundok, kahugis ng Chocolate Hills, kasi maraming tumutubong iba't ibang kahoy at mga damo. Doon madalas maglaba at maligo ang mga tao kasi sariwa ang hangin doon at napakalamig ng tubig sa batis. Nagkataon din noon na naglalaba yung lola ko doon at si Lolo Diego. At pagkatapos ay naligo sila. Walang ano-ano, biglang nakarinig ng iyak ng sanggol na kapapanganak lang si Lolo Diego. Tinanong niya ang lola ko kung may narinig ba itong iyak ng sanggol, pero sinabi ng lola ko na wala naman siyang narinig. Sinabihan pa nga ng lola ko si Lolo Diego na wag magloko, pero alam ng lola ko yung existence ng mga engkanto sa puok na yon. Maya-maya nakarinig ulit ng iyak ng sanggol si Lolo Diego at pagkatapos ay sinigaw niya ang, "Ako'y Mang Ugos." Na ang ibig sabihin ay gusto niyang maging ninong nung bata. Kinagabihan nung tulog na silang lahat, biglang bumangon si Lolo Diego at lumabas ng bahay. Sa labas, may nag-aantay na kotse sa kanya. At pagkasakay niya ay umalis na kaagad ito. Ang destinasyon ay patungong Panas. Ngunit namangha si Lolo Diego sa nakita niya doon. Walang malaking bato, kundi isang napakalaking palasyo ang nakita niya doon at sobrang maliwanag ang paligid. Elevated ang daan patungo sa palasyo kasi nasa tuktok siya. Pagdating nila doon kasama yung sumando sa kanya na engkanto, doon napag-alaman ni Lolo Diego na binyag pala ng anak ng reyna ng mga engkanto at isa siya sa mga ninong. Sobrang dami ng tao sa paligid at maraming handaan. Napansin niya na merong 3 uri ng kanin doon. Merong kulay violet, kulay itim at meron ding kulay puti. Merong isa sa mga engkanto ang nag-warning sa kanya na kung gusto pa niyang makabalik sa mundo ng mga tao yung puting kanin lang ang pwede niyang kainin. Pero lahat ng pagkain doon ay wala daw lasa, matabang lang. Inilibot niya ang tingin sa paligid at sa baba daw ay tanaw ang napakalaking barko sa may daungan at naggagandahang mga sasakyan. Yung ibang mga panauhin ay nagsisidatingan pa lang. Lahat ng mga tao sa paligid ay mapuputi. Lahat ay gwapo't magaganda yung parang mga dayuhan ngunit yung pagitan ng ilong at nguso ay walang guhit, philtrum, yun daw ang palatandaan ng engkanto. Nung matapos maglibot si Lolo Diego, sinabihan niya yung sumando sa kanya na ihatid na siya pauwi. Sandali lang siya doon pero ilang araw na palang nawawala si Lolo Diego sa mundo ng mga tao. Nung makauwi na si Lolo Diego nakita siya ng lola ko na naglalakad pero tulala. Hindi makausap ng matino at parang blanko ang isip. Kaya ipinagamot nila si Lolo Diego sa albularyo. Nung gumaling na ito ay tsaka isinalaysay ni Lolo Diego sa kanila ang lahat ng nangyari. Ito ay totoong karanasan po ni Lolo Diego na matagal nang namayapa, hindi ito gawa-gawa lang. Sana ay may naibahagi akong magandang kwento sa inyo. Maraming salamat.